Yan, share muna tayo guys. Talaga naman. Nasaan na ba yung aking mga viewers? Nawawala na ang mga viewers ko. Kasi, pag hindi na nagla-live regular, nawawala ang viewers. Yan ang problem. Pag hindi talaga nagla-live ng regular, nawawala na ang viewers. Talaga yan. Yan talaga yan, guys, no? So, share muna natin yung ating video para tayo ay share natin dito sa ating Facebook newsfeed. Yan. Okay, share ko dito sa newsfeed ko. Tapos, okay. Saglit guys Share natin sa newsfeed ko. Saglit guys. Saglit lang po. Share natin. Saglit guys Okay. Okay. Shits. Shocking. Ano ba yun? Okay. Dito ako sa sa isang Yan. Yan, okay. Share lang natin sa share lang natin sa aking newsfeed. Yan. Lorna Rafael, maraming pong salamat Lorna Rafael, no? Sa palagi niyo pong panunood tuwing tayo may live. Marami pong salamat, Lorna Rafael. No? Sabi naman ni Pingpong, hey, do you still exist? Ang masasabi ko naman sa iyo, Pingpong, hey, I thought you were already embalsaminated. Yan, okay. Yan, okay. Tapos sa naman, sa group, share natin sa group natin, Group. Mga 10 group, share natin. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Okay. Tsaka sa 31 million movement. Yan. Nasaan ba yung 31 million movement? Grupo ko yan Yan ang grupo natin, no? Tayong 31 million na bumoto sa ating Pangulo. Yan. Okay, yan. So, ang pag-uusapan po natin ngayon, maganda pong pag-uusapan natin ngayon, guys, Yan. Tungkol po ito sa okay. Dali Wait lang po Okay. 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 Okay, dito sa newsfeed ko sa isa, sa Admin Rich TV. Yan.
Do'n sa mga hindi pa po nag-follow sa aking Admin Rich TV at saka Rich Admin TV, paki-follow na rin po, ha. At saka meron din po tayo sa TikTok, Admin Rich, 'no. So, paki-follow na lang po. 'Yan, okey, share tayo pagkatapos start na po tayo guys, 'no. 'Yan, okey, okey, 'yan okey na, 'yan. So, 'yan na nga mga kaibigan 'no, maraming maraming pong salamat sa mga hindi po nangiiwan 'no, na kahit po ako ay palaging hindi nakakapag-live everyday 'no. Sabi ko nga po sa inyo kapag gano'n pala 'yun 'no, sa YouTube kapag hindi ka everyday nagla-live, kapag hindi ka consistent mag-live ay talagang wala din talaga yung mga viewers 'no. Talagang, siyempre yung mga viewers ay, may ibang, napapanood kasi nga hindi ka naman consistent sa pagla-live 'no, kaya naligay sa angkatin ng mata ko, yan, kati ng mata. Ibig sabihin, nati-trigger na naman ang aking allergy. Ganyan yan guys, eh, 'pag kumakati yung mata ko ibig sabihin nati-trigger na naman ang allergy ko 'no, yan. Gano'n po yun, nangangati ang mata, tapos parang nagluluha, ayan. Ta's maya-maya ayan na trigger na yung aking allergy, yan. Pero kahit ganyan mga kaibigan, tayo ay tuloy pa rin sa ating pagla-live, 'yan. So, eto na nga mga kaibigan, ang topic po natin ngayon ay eto nga po, VP Sara, may balak? May balak sa Pangulo? Ah, parang noon pa naman may balak, 'di ba? Parang noon pa may balak. So, okey, last na lang guys, last na lang. Last, yeah, okey. So eto na nga mga kaibigan 'no, start na po tayo. Ayon po sa aking tu ah, puting loro 'no, ayon po sa aking puting loro, ito po kasing puting loro ko mga kaibigan ay, sabi ko nga sa inyo 'di ba, maraming beses ko ng nababanggit itong aking si puting loro. Itong puting loro ko mga kaibigan ay, nasa kabilang kubol 'no, nasa kabilang kubol siya mga kaibigan, itong aking puting loro. Actually itong aking puting loro mga kaibigan ay matagal na po siya na lumipat dito po sa kampo ng ating pangulo. Pero mga kaibigan, kahit na matagal na po siyang lumipat sa kampo ng ating pangulo, siya pa rin po ay nagpapanggap na green. Meaning to say mga kaibigan, isa po siyang Trojan horse, 'yan. Hindi po siya nagpapahalata, hindi po siya nagpapaalam, hindi po siya nagpapakilala, yung mga post niya the same pa rin, na parang siya ay isa pa ring green. Pero mga kaibigan, matagal na po siya na lumipat sa kampo ng ating pangulo. Uy, nandito si Addictus Rex, maraming salamat sa panonood 'no, Addictus Rex 'no. Palagi kitang nakikita 'no sa comment sections kay Yuseclaire Castro 'no. Ah, Madalas nanonood ako kay Yuseclaire Castro pero tahimik lang ako 'no, tahimik lang, hindi nagpaparamdam 'no. Pero siyempre, nagla-like ako pero madalas ako ay tahimik lang, hindi ako nagsasalita 'no, 'yan. So, andito din si, ah Lynn Abraham o si Lene Abraham or Lynn 'no. Oh, sabi niya, "Shut up! Ikaw kaya mag-shut up, channel ko 'to 'no. This is my channel, wala akong paki sa'yo 'no." So ayan nga mga kaibigan 'no, ita-try po natin
na mag-live na po everyday. Kasi sabi ko nga sa inyo kapag hindi ka po nagla-live everyday nawawala talaga ang mga viewers. Unlike before na kapag nag-live ako 'no, nung ako po ay regular na nagla-live, 'pag nag-live ako nandiyan na kaagad ang viewers ko at umaabot pa siya sa 1K 'no, mga kaibigan. Pero ngayon eto, konti lang po ang viewers natin dahil hindi nga po ako talaga nagla-live 'no. So sana po ay sumipag ako 'no, sipagan ko sana para consistent po ako sa pagla-live para ang viewers ko consistent din sa panonood 'no. Sabi ni Addictus Rex, "Please feel free to shout out to me and promote your channel." Ay, maraming salamat Addictus Rex. So mamaya 'pag nanood ako kay Yuse Claire Castro 'no, siguro hindi na ako tatahimik 'no, magko-comment na ako 'no, kasi tahimik lang ako na nanonood 'no, kay Yuse Claire Castro, 'yan. So ayan na 'no, andito na si Carmelita, good afternoon Admin Rich, good afternoon din po sa inyo. 'Yan at sabi ulit ni Addictus Rex, yeah, yen, 'yan. Opo 'no, mamaya 'pag nanood ulit ako 'no, kasi every night po nanonood po ako doon kay si Claire Castro, pero tahimik lang po ako 'no. Kasi, maganda po siyang panoorin dahil siyempre updated 'no? Siyempre ba naman, USEC, no? USEC ba naman 'yan, siyempre updated talaga 'no? So tuloy po tayo guys. Ito po aking, puting loro na sinasabi ko sa inyo noon ko pa ito, kinukuwento sa inyo guys, itong si puting loro. Etong si puting loro na 'to, nagpapanggap pa rin siya na DDS. Nandun po siya sa kabilang kubol. At hindi po siya open, hindi po niya sinasabi na siya ay lumipat na dito sa ating pangulo, sa kampo ng pangulo natin, hindi po niya sinasabi. So, akala po ng sa kabilang kubol ay the same pa rin 'no, na siya ay DDS pa rin. Pero matagal na po siyang lumipat. Actually mga kaibigan 'no, magdadalawang taon na po siya na naging Marcos supporter. Isa po talaga siyang sabihin na nating diehard Duterte supporter. Pero nag-start po mga kaibigan, nag-start na siya ay na sabihin na nating na-turn off. Nag-start po ang kanyang pagka-turn off mga kaibigan sa mga Duterte nung madalas na nila na inaraw-araw na nila ang paninira sa ating Pangulong BBM. At yung inaraw-araw na nila mga kaibigan ang pagfe-fake news, paninira, pag-destabilize ano ba nabubuyoy ako, destabilization 'no, paggagawa ng destabilization sa ating, administrasyong Marcos. Doon po nag-start na itong aking puting loro ay nawalan po ng gana sa mga Duterte. Ang sabi po kasi niya, "Bakit gano'n? Tumakbo sila as unity team. Pero bakit gano'n?" Do'n siya nag-umpisa guys, Bakit si Sara, hindi niya pinagtatanggol ang pangulo, panay banat sa kanya ng tatay niya 'no, binabanatan yung si PBBM ng tatay niya 'no, si Rodrigo. Pero bakit parang okey lang kay Sara? Tapos napansin din ni puting loro na bakit gano'n? Nakangiti siya, nakatawa siya, kaharap si PBBM, pero bakit gano'n? Pag-alis ng pangulo andun na kaagad siya sa rally na pinapabagsak ang pangulo. So dito po mga kaibigan, nag-start, na nagkaroon siya ng ano, ng malaking question mark sa isip niya. Sabi niya, "Bakit gano'n? Bakit gano'n si Sara? Sana man lang pinagtanggol man lang niya si PBBM, sana man lang hindi man lang sana siya sumali doon sa mga rally, sa mga pagpapabagsak sa ating pangulo." So dito po nag-umpisa na itong si Puting Loro ay nag-withdraw ng support. At ito pong si Puting Loro mga kaibigan, ay ito po yung aking
kinukunan ng impormasyon na madalas po na nagsasabi sa akin 'no, ng kung ano-ano mga nangyari diyan po sa loob ng inner circle ng mga green crocodile. Kasi nandun po siya guys, eh. So, secret po. Hindi alam ng mga green crocodile na itong si puting loro ay hindi na pala DDS. So, eto po mga kaibigan 'no, actually guys, last year sinabi rin niya sa akin 'to, eh, 'no, pero nagfe-fail daw yung kanilang mga plano na nagfe-fail yung mga plano sa pangulo na kasi nga naman mga kaibigan, kapag ginanon ang pangulo, aba, sino ang puputukan? Eh, alam na alam naman ng taong bayan mga kaibigan, na ang galit na galit sa pangulo ay si Sara Duterte. At alam na alam din ng taong bayan na si Sara Duterte ay gustong-gusto na mawala itong si PBBM. Kaya mga kaibigan 'no, yung kanilang plan na ang ating pangulo ay talagang nauunsyami. So ngayon mga kaibigan, ang sabi po nitong si Puting Loro, meron na naman daw bulung-bulungan at usap-usapan na kasi parang hindi na wala na daw, eh, parang wala na daw way, wala na daw paraan 'no? So ano daw ang gagawin? Hindi daw mapigilan itong mga impeachment, itong paglabas ng mga katotohanan. So wala na daw mga kaibigan, eh. Remember guys, naalala niyo ba yung statement dati no nakaraang taon, si Harry Roque? Ang sabi ni Harry Roque, ah, isa lang ang puwedeng mangyari para si Sara Duterte ang maupo at walang iba kundi ang si PBBM, 'di ba? Naalala niyo? At kung natatandaan niyo mga kaibigan, itong mga DDS ay palagi silang naglalabas ng mga fake news patungkol sa health ng ating pangulo, patungkol sa medical, certificate 'no ng ating pangulo, nag-fake news pa sila na pina pinapalabas nila na malala ang ating pangulo. And lately mga kaibigan, may mga DDS na fini-flex nila sa kanilang mga channel na ang pangulo ay merong matinding karamdaman, cancer daw. Oo, at matindi na daw guys 'no. Kumbaga guys ay hindi na daw ito kayang lunasan, pero sinisikreto daw ng todo-todo. Yan yung sinasabi ng mga DDS. Yan po mga kaibigan. So eto ngayon mga kaibigan, nagkakaroon po sila ng plan 'no, 'di umano ha, itong sinasabi ng aking puting loro na anong gagawin nila para nagpaplano sila guys 'no na maging malinis 'no, malinis po ang paggawa. Kasi alam naman mga guys, eh, na kapag may nangyari sa ating Pangulong Marcos at 'pag nangyari 'yan 'no, halimbawa ginanon siya, alam natin kung sino ang puputukan, alam natin kung sino ang gumawa. So nag-iisip daw mga kaibigan ng isang magandang plano para kapag ginanon ang pangulo ay hindi hindi mapagbibintangan si Jackie. So, sabi ng aking puting loro, ganyan ganyan na daw ang iniisip ng mga kaibigan. Ano ang kanilang gagawin, yung kanilang plano, na kapag ginanon daw ang pangulo ay hindi daw mapagbibintangan si Jackie. Yan po ang ni-relay niya sa akin mga kaibigan 'no. So, itong puting loro ko very ano 'to guys, very ano, reliable source 'to. Sabi ko nga sa inyo nandun siya sa loob, eh. At magtu 2 years na siya mga kaibigan na nagsasabi sa akin ng mga puwedeng mangyari, ng mga pinaplano at nangyayari nga. So dito mga kaibigan, eto daw ngayon ang pinag-iisipan, pinagpaplanuhan mabuti ng
kabilang kubol. Kung paano daw nila igaganon ang pangulo na hindi pagbibintangan si Chucky. Oh, kita mo guys 'no, evil, napaka-evil. So, bakit nila gustong gawin ito sa ating pangulo? Kasi nga guys, eto kita mo naman 'di ba, impeachment ni VP Sara Duterte, hindi na mapigilan guys 'no. So, sa 25 na po 'yan yung preliminary mga kaibigan 'no, na hearing sa plenary po 'yan, sa Congress. Sa 25 'yan, 10:00 ng umaga. So, hindi na po mapigilan mga kaibigan. So, ngayon panic na talaga, nagpa-panic mode na talaga itong si Chucky. Kasi mga kaibigan, eto 'di ba, narinig niyo siguro mga kaibigan na etong si Attorney Chel Jokno ay, um, gusto niya mga kaibigan 'no na yung mga dokumento ay ipasumpina, dalhin 'no, yung mga dokumento katulad ng sa SALN, katulad sa kanyang bank accounts, bank records, dalhin ito 'no sa Kongreso para maging ebidensya. Kasi mga kaibigan may mga aligasyon, na si Vice President Sara Duterte ay tumatanggap ng pera sa drug lords, sa POGO. So may mga gano'ng aligasyon at matagal na po 'yan na pinapasabog ni dating Senator Antonio Trillanes. So mga kaibigan, sa along the investigation last year, sinabi na rin 'yan ni dating Senator Trillanes na yung sa AMLAC mismo mga kaibigan, yung sa AMLAC mismo na tinanggal pa nga ni dating Pangulong Duterte kasi nga inimbestigahan at nakita mga kaibigan na totoo nga na meron silang joint accounts. Pagkatapos later on magugulat ka kasi yung AMLAC nag-deny. Oh, dun ka ngayon magtataka, Kasi yung tinanggal, nakapag-ano siya, nakapag-investigate siya at nakita niya na totoo yung sinasabi ni Senator Trillanes. Pero yung mga tao doon na nasa loob ng AMLAC nag-deny. Bakit? Malamang tinakot, malamang pinagsabihan din 'yan. Malamang sinabihan din na, "O sige, kapag kayo nag-agree dito, kapag kayo ay, nagsabi ng katotohanan, gano'n din kayo." 'Di ba? So, malamang mga kaibigan 'no, merong, pagmamaniobra. Kaya eto mga kaibigan 'no, itong mangyayari na pagsusumpina ng mga dokumento, guys, hindi ito kakayanin ni Vice President Sara Duterte. Kasi mga kaibigan, lalabas dito ang katotohanan na talagang totoo pala ang sinasabi ni Trillanes. Matagal nang sinasabi ni Trillanes 'to guys. Hinamon niya si Sara, hinamon niya si dating Pangulong Duterte magpirma ng waiver. Naalala niyo pa nga yung hearing sa Quadcom, ang tapang-tapang pa ang tapang-tapang ni Digong sabi ni Digong papayag daw siya pero sasampalin daw niya si Trillanes. Akala niya siguro matatakot si Trillanes, anong sabi ni Trillanes, payag daw siya. Sige sampalin siya basta magpirma lang ng waiver si Digong. Anong ginawa ni Digong, nagalit 'di ba? At gustong hablutin yung microphone para ipalo dito kay Trillanes, 'di ba? Galit na galit siya. Nagbago yung kanyang aura. Kitang-kita natin guys na kapag binabanggit ang patungkol sa kanilang bank accounts na sinasabi ni Trillanes na dinedepositohan daw ng drug lord, nagbabago ang aura ni Digong at nagiging seryoso si Digong at galit na galit. 'Di ba? So, kitang-kita natin doon pa lang mga kaibigan, kitang-kita natin na meron talaga siyang tinatago.
Kaya dito mga kaibigan, hindi kakayanin ni Sara Duterte na hahayaan niya 'no, hindi niya kayang hayaan na iposobina itong mga ebidensya laban sa kanya. So malamang mga kaibigan, gagamitin, i-exhaust lahat ni Sara Duterte ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang impluwensiya, yung kanyang mga galamay, i-exhaust niya lahat 'yan para pigilan ang pagsusumpina ng mga dokumento na 'yan. Baka nga ngayon mga kaibigan meron ng kinakausap 'yan, eh. Baka nga ngayon mga kaibigan may tina-try na 'yan na i-bribe at meron na 'yang tina-try at sinusubukan na, kausapin para tulungan siya, para hindi maisumpina itong mga ebidensya. Guys, puwedeng mangyari 'yan, 'di ba? Ang lakas yata ng impluwensiya ng ganito, oh. Malakas ang impluwensiya ng ganito guys, oh, 'di ba? Oh, so ito guys 'no, hindi kakayanin 'yan ni Sara Duterte kapag kapag talagang naisumpina ang mga 'yan, yang mga dokumento na 'yan, hindi niya 'yan kakayanin kasi lalabas mga kaibigan, lalabas ang buong katotohanan. So, mabalik tayo dito sa aking puting loro 'no, ang sabi ng puting loro na 'to, nagpa-plan daw ng maigi, ng mabuti itong kabilang kubul. Anong gagawin nila? Paano nila, gagawin yung plano para kapag ginanon daw si PBBM ay hindi maisisisi kay Vice President Sara Duterte. Yan po, yan po ang sinabi ng aking puting loro na matagal na po 'no, matagal na po na nagpapanggap. Nandun pa rin siya sa side nitong mga Green Crocs. Pero yung damdamin at puso niya wala na po doon. Kumbaga nagpapanggap na lang po siya for spying, nag-i-spy na lang po siya, mga kaibigan 'no, 'yan. The effect of money on the NUP's movement is obvious. Ay, oo nga po. Korek ka diyan, Addictus Rex. And Solo, EU5254. Yan, live. Yan. And Carmelita Torrejos, he will do anything and everything to get into office because he says he should be the president because she has more votes than the president. The obsession to be president is intense. Oo nga, grabe ang obsession niya. Gusto niya talaga maging presidente kahit kaya gagawin niya ang lahat ng paraan. Kahit na gumawa siya ng masama, basta maging presidente siya ng Pilipinas. No? Grabe, ganun ka-obsess. So, ayan na nga mga kaibigan, no? Kaya eto mga guys, no? Hindi po natin masisisi, no, kung bakit po yung mga PSG, mga kaibigan, ay grabe po 'no, yung kanilang pagpo-protect sa ating pangulo. Pero ang pangulo po natin guys, ayaw po niya, na masyado siyang ginaganon ng PSG, ayaw niya yun guys 'no. Ako nakakasama po kami sa mga event ng pangulo guys 'no, nakakasama kami katulad ng 'pag meron siyang, halimbawa, dadalawin na yung pinagawa niyang ano, yung patubig 'no, sa iba-ibang event nakakasama po ako. At nakita ko po guys 'no, yung siyempre yung PSG nakaganyan talaga yan, tapos meron silang mga ano sa tenga 'no, na kumbaga yang ano na yan, yang parang radyo nila mga kaibigan 'no, yung headset na yan mga kaibigan, lahat sila nag-uusap sila kahit na malalayo yung iba. Tapos pansin ko sa kanila, mga guys 'no, 'pag merong kaunting kumilos sa ano, sa diyan sa ano, sa mga tao may kaunting kumilos, alerto sila guys, alert sila kaagad 'no. Talagang binabantayan nila ng husto ang pangulo. Tapos gumaganon talaga sila, talagang hinahawi yung mga tao. Minsan yung pangulo gumaganon, eh, 'no?
yung ini-stop niya yung PSG kasi gusto niya na makalapit yung mga tao. Gano'n po si PBBM. Gusto po niya yung nakakalapit yung mga tao. Ayaw po ni PBBM na masyado siyang guarded, na masyado siyang binabantayan. Ayaw po ng pangulo. Kaso ang problema naman mga kaibigan, security. Yung kanyang security mga kaibigan. Kasi alam naman natin 'di ba na may mga nagtatangka nga sa buhay niya. Kaya kailangan din talaga na, talagang i-secure siya ng husto. Pero minsan talagang ang pangulo mismo gumaganon, eh. Pinipigilan niya yung mga PSG. Ayaw niya na masyado siyang, parang masyado siyang gina-guard, masyado siyang, iniingatan 'no. Ayaw po ng pangulo natin kasi gusto niya yung lumalapit talaga siya sa tao at yung mga tao lumalapit talaga sa kanya 'no. So, ano pong ibig ko sabihin dito 'no, guys? So, eto po mga kaibigan, medyo nahihirapan silang ano, eh, mag-isip, eh, ng paraan, eh, kasi siyempre matatalino na ang tao ngayon 'no, lalo na mga Marcos supporters, Marcos loyalists 'no. Matatalino na ang tao ngayon mga kaibigan. Kahit anong gawin nila diyan na halimbawa, igaganon nila ang pangulo, gagawa sila ng paraan na iganon tapos, ah maggagawa sila ng scene na para iba yung ano, ibang tao ang pagbubuntunan. Pero kahit gano'n mga kaibigan, pa rin talaga 'yan. Pa rin kung sino ang nag-utos. Kaya medyo nahihirapan sila ngayon mga kaibigan kung paano nila isasagawa ang kanilang plano na iganon ang pangulo na hindi mapagbibintangan itong si Chucky. 'No? Nahihirapan sila ngayon. So, bakit nila kailangang iganon ang pangulo? Maraming maraming dahilan. Una, yung impeachment, kailangan matigil. Kailangan matigil 'yan. Pangalawa, hoping sila na kapag natanggal ang pangulo mapapauwi nila si dating Pangulong Duterte. Pangatlo, kapag natanggal ang pangulo, yung investigasyon sa flood control na nagdidiin sa kanilang mga kaalyado, ay mawawala na 'yan, i-stop 'yan. At yung mga kaalyado nila, happy-happy 'yan. Pang-apat, mga kaibigan, siyempre yung kanilang kanilang mga kaibigan, mga close friends na nakakulong ngayon, katulad na lang ni Kibuloy, laya na 'yan. Tibes, laya na 'yan guys. At yung mga kaso, wala na, whitewash na 'yan. Mawa-whitewash 'yan kasi alam naman natin 'di ba ang mga Duterte, kinokontrol nila ang lahat. Tingnan mo yung ano, yung nung presidente si dating Pangulong Duterte, 'di ba kinokontrol niya ang lahat? Kinontrol niya ang Senado, kinontrol niya ang Kongreso, kinontrol niya ang Ombudsman, kinontrol niya pati DOJ, kinontrol niya pati ang Korte Suprema, kinontrol niya lahat. Oh, 'di ba? Ganyan po ang mangyayari mga kaibigan, dictatorship 'yan. Dictatorship na 'yan mga guys 'no, na kinokontrol ang lahat. Kita mo sa panahon ni dating Pangulong Duterte, pinasara ang ABS-CBN, pinakulong si Maria Ressa, pinatahimik si Maria Ressa, pinatahimik yung mga journalist na ngumangawa against Duterte, nagpakulong ng mga journalist. Ganyan po yung ginawa sa panahon ni dating Pangulo. Pinakulong si Leila de Lima na number one na talagang umuusig 'no, dito sa ginagawa ni Duterte ng mga war on drugs. At ginawa pa 'no ni Duterte, ginawa niya ang lahat ng kanyang paraan, lahat ng kanyang makakaya para bawiin yung binigay ni Pinoy na kalayaan dito kay dating Senator Trillanes. Mabuti na lang mga kaibigan si Trillanes na na-secure niya ang lahat ng ebidensya. 'Di ba ang daming kini-question pati yung mga legalities, "Ay hindi ka naman nag-file ng ganito." Oh, may pinakita si Trillanes, 'di ba? So mga kaibigan,
Hindi siya nagtagumpay pagdating kay Trillanes. Eh, kasi talino ba naman ni ang talino ba naman ni Senator Trillanes, guys. Alam niyo ba na cum laude pala 'yan sa PMA? Hindi pala 'yan basta-basta. Cum laude 'yan, guys. Matalino talaga 'yan. Kaya 'yan 'no, hindi siya nagtagumpay na bawiin 'no, yung ibinigay ni Pinoy na kalayaan ni dating Senator Trillanes. Pero halos lahat mga kaibigan na talagang na-oppress niya. Leni Robredo, ay grabe si Leni Robredo, mabuti na lang mabait. Grabe mga kaibigan, napanood niyo nga yung nag-viral, 'di ba? Grabe kung mura-murahin niya si Leni Robredo. At grabe ginagawa niya mga kaibigan ng ano, ng issue sa patungkol sa isang congressman. At grabe mga kaibigan, kung i-down niya si Leni Robredo at sabihan ng minumura niya guys si Leni Robredo. Yung ginawa ni Rodrigo Duterte kay Leni Robredo, naku, mabuti na lang at si PBBM, never niya na minura si Sara. Never niya na pinagsalitaan si Sara Duterte. Never niya na ginawan ng masama si Sara Duterte. Baliktad ngayon guys, kasi si Sara Duterte ang nagmumura sa pangulo. Baliktad ngayon, si Sara Duterte ang ang naninira sa pangulo. Si Sara Duterte ang batikos ng batikos sa pangulo. Samantalang sa panahon ni Duterte, ni Rodrigo, siya yung mura ng mura kay Leni, batikos ng batikos kay Leni, kung ano-ano mga akusasyon sinasabi kay Leni. Ngayon pasalamat si Sara kasi mabait ang ating pangulo. Pero dahil sa kabaitan ng ating pangulo, inabuso niya. Siya naman ang gumagawa ng masama kay PBBM. Pinagmumura niya, ginagawa niya ng mga fake news at kung ano-ano mga pinagbibintang niya sa ating pangulo, 'di ba? 'Yan ang totoo mga kaibigan 'no. Kaya eto kailangan nilang alisin 'no sa kanilang landas si PBBM. And take note mga kaibigan, ah, etong mga DDS na 'to, hindi talaga sila makapaghintay. Nagpo-post sila ng mga fake news na meron pa ngang isa, sinend sa akin, isang DDS, hindi ko pinansin 'no, na si PBBM nasa loob ng coffin 'no, nasa loob ng kabaong. Tapos meron pang isa, si PBBM daw ay, inooperahan at nasa emergency room. Gumagawa sila ng mga memes guys, gumagawa sila ng mga picture na talagang grabe talaga yung panlalait nila sa ating pangulo, pambababoy sa ating pangulo. Very ironic ano kasi meron kaming kasama si Balita at Kaalaman, 'di ba kilala niyo naman si Balita at Kaalaman. Nung ano guys, nung anniversary, March 11 anniversary ni Duterte sa dahig, gumawa siya ng video at saka nag-post siya ng picture na nilagyan niya dito si Duterte ng french fries, nilagay na dito ng french fries. Tapos may sinabi siya na, wish daw niya na, hindi na makauwi na ganyan, et cetera. Alam mo, galit na galit ang mga DDS dun. Galit na galit ang mga DDS kasi binababoy daw si Duterte. Tingnan niyo yan mga kaibigan, si PBBM binababoy nila. Nag-react ba tayo ng gano'n sobra-sobra? 'Di ba hindi? Hinahayaan lang natin sila o 'pag nakita natin na grabe naman 'to, pindot, puwedeng i-report. Pero para mag-react tayo ng gano'n na sobra-sobra, hindi natin ginagawa 'yun as Marcos loyalists and Marcos supporters. Hinahayaan lang natin sila. Kasi alam natin, na kahit naman anong gawin natin, hindi naman magbabago yung ugali nila, talagang residente sila ng impyerno at hindi mo talaga sila puwedeng, ah, pagbawalan sa kanilang ginagawa kasi sila yun, yun sila, gano'n sila kasama. So, 'pag ginagawa nila kay PBBM, sige gawin niyo.
Eh, ako nga ano, vlogger. Vlogger lang ako, vlogger lang. Hindi naman ako presidente ng Pilipinas. Pero yung ginagawang meme sa akin ng mga DDS, ginawan ako ng meme, guys. O nilagyan ng mga itim yung ngipin ko dito, pagkatapos nilagyan ako ng gano'n na ako daw ay witch. Pagkatapos meron pang isa, inilagay ako sa loob ng kabaong din, loob ng kabaong. Meron pang isa na duster 'no, naka-duster yung ano, yung babae, pagkatapos ipinatong yung mukha ko na nasa street 'no, parang parang ano, parang taong ano, taong yung parang mga taong grasa. Tapos may mga kasama na mga taong grasa din. Gano'n ginagawa nila sa aking meme, guys 'no, iba-iba. Tapos yung isa pa 'no, yung nakatuwad 'no, nakatuwad. Si PBBM daw yun, nilagyan ng mukha ni PBBM. Pagkatapos kita yung puwet, pagkatapos nandun ako sa may puwetan yung mukha ko, tapos dinidilaan ko yung puwet ni PBBM. Gano'n guys kasama, gano'n kasama ang mga memes na ginagawa sa akin ng mga DDS. Pero wala, wa ako pake, wa ako pake. Kasi naiintindihan ko sila, gano'n talaga isip nila, gano'n talaga sila kasama, Kasi kung iko-call out mo sila, "Eh, bakit mo ako aba lalo lang yan matutuwa kasi nagagalit ka sa ginagawa nila." Kaya pinapabayaan ko lang, sige gumawa kayo ng gumawa ng memes, pakialam ko sa inyo. Sige pasikatin niyo ako, pakialam ko sa inyo. Gano'n po yung prinsipyo ko sa buhay. Hindi po ako nagagalit sa kanila, 'no? Kahit nila ako ng gawan ng memes, kung ano-ano mga, kalokohan na ginagawa nila sa picture ko, bahala kayo. Babalik naman sa inyo 'yan, Nandiyan, nandiyan ang Diyos, hindi natutulog. 'Yun ang prinsipyo ko sa buhay, guys. Sabi ng Panginoon, "Vengeance is mine, I will repay." Ang Diyos ang, maghihiganti para sa akin. Gano'n 'yun mga kaibigan. Kapag ikaw ay inaapi, kapag ikaw ay ginagawa ng masama, pagdasal mo. Kasi at the end of the day, babalik 'yan sa kanila 100 times. Gano'n 'yun mga kaibigan 'no, kaya hayaan niyo lang sila sa kanilang mga ginagawa. Katulad ng ginagawa ng pangulo natin, nahayaan lang niya, hindi niya nire-rebut, hindi niya kumbaga puwede naman niyang gawin puwede namang gawin ng pangulo yung ginagawa ni ano, ni Duterte dati 'di ba? Puwede namang murahin ni PBBM si Sara, "Ano bang ginagawa mo, walang iya ka." Puwede naman 'yun 'di ba? Pero hindi ginagawa ng pangulo natin 'yan. Kasi unang-una sa lahat ang pangulo hindi nagmumura. Pangalawa, ang pangulo mabuting tao. Pangatlo, ang pangulo maka-Diyos at pang-apat, ang pangulo ay hindi talaga siya nagagalit basta-basta. At ang pangulo natin very diplomatic at talagang mabuting tao. So, hindi siya magmumura. Unlike sa panahon ni Duterte, minumura niya si Leni. Ginagawan niya si Leni ng fake news. Ginagawa niya ng masamang balita si Leni, na si Leni daw ay meron daw betka na isang congressman. Ginagawa niya si Leni ng mga fake news, mga kaibigan. Naga Leaks, alam niyo ba kung sino yung nagpasimuno ng Naga Leaks? Hmm, nandun yun, mga kaibigan. Sa ano yun, hmm, sabihin ko ba? 'Di umano, sa presidential communications yun. Martin Andanar daw yun, Naga Leaks. Yun ang yun ang pagkaka-relay sa'kin, Martin Andanar daw yun. Yung presidential communications dati ni Digong, sila daw yun. Gumawa ng website, Naga Leaks, para sirain si Leni Robredo. Oh.
Tingnan niyo nga, oh, yung pinakalat ni Digong na nagtatago na daw sa Amerika, yung bayaw daw ni Leni Robredo nagtatago na daw sa Amerika kasi drug lord daw. Kamukat-mukat mo, napanood ko. Mga kaibigan, supporter pa ako nito, supporter pa ako nito ni Digong. Napanood ko, ini-interview at siya mismo nagsabi, "Paano ako magtatago? Nandito ako, oh, at saka hindi ako drug lord." Hindi nga siya nakakita, bulag siya. Hmm. Ginagawan ng mga Duterte, ginagawan nila ng paninira si Leni Robredo. Tingnan niyo 'yan mga kaibigan 'no, makapanira lang talaga sila, oh. 'Yan po ang katotohanan guys, oh. Siyempre, tayo noon, supporter pa tayo ni ano, ni Digong, oh. So, naniwala din kaagad tayo. Pero nung nakita ko 'no, nung nakita ko itong bayaw ni Leni Robredo na si Butch Robredo na inaakusahan nitong si Digong na drug lord daw at nagtatago na daw sa Amerika. Nung nakita ko na ini-interview siya, nandun lang pala siya, sa Naga at hindi daw siya nagtatago at hindi naman daw totoo na siya'y drug lord. Oh, oh, eh, ibig sabihin fake news pala. Si Digong, kasi nagtatago na daw sa Amerika, oh, 'di ba? So, itong mga Duterte guys 'no, hari talaga sila ng mga fake news. Eh, sabagay inamin naman ni dating Pangulong Duterte na ang gawain niya 'di ba sabi niya sa tagal daw niyang naging fiscal, natutunan daw niya kung paano magtanim ng ebidensya. So, inamin naman niya, na nagtatanim siya ng ebidensya. Inamin niya na expert siya sa pagtatanim ng ebidensya. So yun yung ginawa niya yan yan din ang ginawa niya kay PBBM. Nagsalita siya 'no, doon sa Maisog Rally ang pangalan daw ni PBBM ay nasa PIDEA. Pagkatapos later on bawi. Ay wala yung pangalan niya sa PIDEA kasi kung nandun, babasahin ko yun, oh, 'di ba? Oh, ano yung laban bawi? Oh, 'di ba? Sinungaling, sanay na sanay magsinungaling. Like, like Sara Duterte 'no, talagang like father, like daughter 'no, sinungaling, 'di ba? So 'yan mga kaibigan 'no, ito pa, ito pa mga kaibigan 'no, itong kampo 'no ni Sara Duterte, 'di ba maaga pa lang guys, nagdeklara na si Sara, tatakbo daw siya, President of the Philippines 'no. Kasunod niyan mga kaibigan, kasunod ng kanyang pagdeklara, naglabas sila ngayon ng mga sunod-sunod na mga pa-survey na sinasabi sa mga pa-survey na nangunguna si Sara, na mataas daw ang trust rating, mataas daw ang performance rating, pero lahat yan mga kaibigan ay peke. Bakit siya naging peke, mga guys? Oo, meron talagang survey. Oo, yung mga survey firm, legit. May Pulse Asia, 'di ba? Legit na mga survey firm. Pero mga kaibigan, alam niyo ba, nahuli, nahuli yan guys, nahuli. Alam niyo ba kung bakit laging, mataas itong survey ni Sara Duterte? Kasi pala mga kaibigan, ito palang mga survey na yan, ginagawa pala sa baluarte ni Sara Duterte, sa Davao, sa Cebu, sa baluarte nila diyan sa Mindanao. So, meaning to say mga kaibigan, kukuha man sila ng sa Luzon, very, very few. Halimbawa guys 'no, kukuha sila 5% na tao 'no, 5% lang na ang tatanungin sa Luzon. 2% sa NCR. Pagkatapos
Ilang porsyento lang din sa part ng, ah, sa Visayas medyo malaki-laki 'no, pero ifo-focus nila sa Baluarte, Cebu. Pagdating sa Mindanao andun na todo, todo na 75% diyan sa Davao. Siyempre lalabas nga naman mataas si Sara Duterte. Gano'n po yung ginagawa sa mga pa-survey. Napansin niyo hindi nila, ah, nilalagay, walang transparency kung ano yung ginawang method. Hindi rin nilagay yung mga, porsiyento ng iba-ibang mga lugar. Napansin niyo? Basta lang sila maglalabas ng survey, "Oh, mataas si Sara Duterte." "Uy, ganito." Booking na 'yan, booking na 'yan. Bakit nila ginagawa 'yan? Mindset. Para i-brainwash ang utak ng mga Pilipino na mataas nga si Sara at si Sara ay famous. Pero in reality, mga kaibigan, walang botante si Sara Duterte. Ang botante ni Sara, wala pang 1,000,000. Oh, 'di ba palagi kong sinasabi sa inyo na wala pang 1,000,000 ang botante ni Sara at meron akong ebidensya. Wala pang 1,000,000 mga kaibigan ang botante ni Sara at may ebidensya tayo diyan, 'di ba? Okey, paano ko nasabi na etong botante ni Sara ay wala pang 1,000,000? Paano natin nasabi? Okey, unahin muna natin yung mga facts. Unahin muna natin yung mga facts guys, Ito palagi ko ng sinasabi 'to, 2022 national election, PBBM, 31,000,000 strong Marcos loyalists, Marcos supporters ang bumoto kay PBBM. Solid North, sa norte solid, Manila landslide siya, NCR landslide. Pagdating sa Visayas meron pa din dahil sa Romualdez, dahil sa kay, Imelda Marcos Romualdez, 'no. Pagdating sa Mindanao meron pa rin, may botante pa rin. Pero siyempre mas malaki diyan ang mga Duterte, pero meron pa rin talaga. Guys, pagdating naman sa numbers ng mga registered voters, ang mga rich voters wala po sa Mindanao, nandito po sa Luzon. Rich voters nasa Luzon po. Kung titingnan natin 'no, dito po ang may pinakamalaki na voters sa Luzon mga kaibigan. Tingnan niyo, sa Luzon. I-research niyo 'yan para makita niyo. So dun pa lang, kitang-kita na guys, kitang-kita na yung ebidensya. Pangalawa, yung sinasabi ko nga, Marcos loyalists, Marcos supporters, solid votes ni PBBM 31,000,000. Si PBBM hindi siya puwedeng iboto ng dilaw, siyempre never again 'yan to martial law, Hindi siya puwedeng iboto ng Pinklawan, andiyan si Leni Robredo. Lalong hindi siya iboboto ng mga supporters ni Ping Lacson kasi ang sabi ng mga supporters ni Ping Lacson, katulad ng kaibigan ko, "Ay iboboto ko si Ping Lacson kahit manalo o matalo, at least naiboto ko si Ping Lacson." Gano'n yung kanilang mindset, yung mga may gusto kay Ping Lacson. Lalong hindi naman iboboto ng mga Manny Pacquiao si PBBM kasi andiyan si Manny Pacquiao, 'Yun ang sinusuportahan nila. At lalong hindi puwedeng iboto si PBBM ng mga DDS, kasi sinunod nila si Digong. Ang mga DDS po sinunod po nila si Digong, 'wag iboto si PBBM. Kita niyo nga, si Sasot umamin si Sasot hindi niya binoto si PBBM, ang binoto daw niya si Leni Robredo. Oh, 'di ba? Umamin si Sasot. Ang mga DDS guys hindi sila nag-BBM. Eto ang mga DDS kasi, Duterte diehard supporters, nanggaling yan sa Dilawan, PDP yan, PDP laban yan, nanggaling talaga yan originally Dilawan. Tapos nung si Duterte, 'di ba, kinamkam niya yung PDP laban, ngayon,
yung mga PDP laban yung, mga Never Again, mga Never Again to Martial Law, yung mga galit sa Marcos, mga kaibigan ay kumbaga, nung panahon ni Duterte, kinakalaban si Duterte kasi nga dahil sa war on drugs 'no. Nung mayor si Duterte, mayor pa siya diyan, kinakalaban siya sina Leila de Lima, yung mga yung iba pa kinakalaban siya kasi nga dahil sa war on drugs. So ang ginawa ni Duterte mga kaibigan 'no, yung mga kilala na kaalyado ng mga PDP 'no, katulad na lang ni Leila de Lima, 'di ba, Liberal Party 'yan. Pero kung titingnan natin nandun talaga 'yan sa opposition 'no, kina Coco Pimentel ganyan, mga Liberal Party 'yan, mga kaibigan, eh. So, etong si Duterte, nag-form siya ng panibagong ano guys, eh, 'no, yung PDP laban at parang tinanggal niya yung mga dilaw at inangkin niya 'no, inangkin niya yung PDP laban as kanya. Pero kung titingnan yung PDP laban sa dilawan 'yan. Coco Pimentel 'yan, mga kaibigan, eh. Ang ang nagtatag ng PDP laban ay si Nene Pimentel na tatay ni Coco Pimentel. So, ang nangyari mga kaibigan, pinatalsik si Coco Pimentel. Instead na dapat si Coco Pimentel ang mag-manage ng PDP laban kasi ang nag-ano niyan, ang nagtatag niyan ay tatay niya, si Nene Pimentel, pero inagaw ni Duterte. So, meaning to say mga kaibigan, itong si Duterte nag-form siya ng yung panibagong ano niya at yan yung mga green 'no, DDS yan yung mga green. Kasi nag-start yan, yang mga DDS na yan, panahon pa na mayor pa si Duterte at ang unang tawag talaga diyan, Duterte, Davao Death Squad. Yan talaga yun mga guys 'no. So yan yung DDS na yan. So ngayon mga kaibigan, eto na, yung mga DDS, hindi merong ano diyan, nandiyan pa rin yung kanilang pagmamahal sa Liberal Party, sa mga dilaw. So yung mga DDS, dalawa yung kanilang ano, kanilang tinatambal kay Sara. Meron silang Rosa 'no, Rosa, Robredo Sara. Meron din silang, kay Isko tsaka kay Sara 'no. Yan yung mga kaibigan, meron silang Rosa, meron din silang kay Isko tsaka kay Sara, 'di ba? Pero itong si Digong, wala siyang partikular na presidente na sinabi na, "Uy dito kayo kay Isko," wala, eh. Pero sinabi lang ni Digong, "Huwag kayong mag-BBM kasi si BBM weak leader, naggaganon, hindi mo maasahan sa panahon ng ano, ng krisis." So yung mga DDS, naghanap po sila at yung mga DDS nahati po. Yung kanilang presidential ball nahati po, yung ibang DDS nag-Leni, Leni Sara. Yung ibang DDS naman nag-Isko Sara. So meaning to say, wala pong DDS na bumoto kay PBBM. Wala. Walang DDS na bumoto kay PBBM kasi ang binoto ng mga DDS ay Isko Sara, meron naman, ah, Robredo Sara. Yun po yun, Isko Sara tsaka Robredo Sara. So meaning to say guys, kapag DDS ka, hindi ka boboto kay Sara. Katulad ng sabi ko kanina, si Sasot 'di ba, umamin na ang binoto niya nung 2022 election ay si Leni Robredo. Rosa Robredo Sara, yun ang binoto niya. Kaya mga kaibigan, yung 31 million na boto ni PBBM, solid yun. Marcos loyalist, Marcos supporters. Ngayon, kaya si Sara Duterte ay naging 32 million. Kasi nga, yung 31 million ni PBBM, tayo yun, Marcos loyalist, Marcos supporters, ibinoto natin si Sara. Kaya si Sara ay naging 32 million. Ngayon, hindi na tayo boboto kay Sara, ayaw na natin sa kanya kasi nga binababoy niya ang pangulo natin at ang administrasyon. Kaya sa darating na 2028 national election, yung 31 million hindi na boboto kay Sara kasi tayo yun Marcos loyalist, Marcos supporters. So ang matitira na lang kay Sara, 1 milyon.
Ang problema, marami din sa mga DDS ang ayaw na kay Sara. So malamang mga kaibigan, pagdating ng 2028 national election, ang boto ni Sara Duterte wala pang 1,000,000. Real talk tayo dito ha, walang personalan. Ang boto ni Sara Duterte by 2028 wala pang 1,000,000. At kung wala pang 1,000,000 ang boto niya, sure hindi siya mananalo. Yan nga ang dahilan mga kaibigan, eh, kaya atat na atat talaga sila na palayasin ang pangulo kasi alam nila na hindi kakayanin ni Sara Duterte na manalo kapag nag-undergo siya sa isang democratic election. Alam ni Sara Duterte na hindi siya mananalo. Natching ako guys 'no. Alam ni Sara Duterte na hindi siya mananalo. Kaya kailangan nilang patalsikin ang ating pangulo. Yun lang ang puwede niyang gawin. Patalsikin ang pangulo natin nang sa gano'n ay maging pangulo siya ng Pilipinas. At pagdating ng 2028 dahil siya ang pangulo, siyempre tatakbo 'yan. Meron siyang makinarya, dadayain niya ang eleksyon para pangulo ulit siya. So lalabas ngayon na ilan na? Oh, 6 plus 3, 9 years. Oh, 'di ba? 9 years. 9 years siya na magiging pangulo ng Pilipinas. Oh, yun po yun mga kaibigan. Real talk tayo dito. Yan po ang dahilan guys kung bakit gustong-gusto na nila na patalsikin ang ating pangulo dahil alam po ng kampo ni Sara Duterte na hindi po talaga mananalo si Sara. Tingnan niyo ha, ilang beses na sila nag-people power. Ilang beses na sila nanawagan ng people power. Ilang beses na silang nanawagan patalsikin si PBBM. May nangyayari ba? May pumupunta bang tao? 'Di ba wala? Kaya nga 'di ba nakiki-hijack sila ng rally ng INC? Kaya nga 'di ba naki-hijack sila ng rally ng mga dilawan, ng mga pinklawan, ng mga grupo, ng mga civic group. Nang-hijack sila ng rally kasi kapag DDS lang ang nanawagan, wala pong tao. Remember mga kaibigan, isang linggo sila sa EDSA. Nanawagan ng rally, sinong nandun? Sinong pupunta? Puro vlogger. Nag-away-away pa. Gano'n po guys. Wala po, walang tao. Wala pong tao. Wala pong supporter si Sara Duterte. Hindi po siya makakapagpanalo ng kanyang sarili sa 2028. Wala po. Wala. 'Di ba? Wala po. Walang hindi niya mapapanalo ang sarili niya. Real talk lang tayo dito, walang personalan. Hindi mapapanalo ni Sara Duterte ang kanyang sarili. Wala siyang botante. Tingnan mo ha, nangampanya siya Duterten daw ha. Nangampanya siya Duterten. Oh, ano nangyari? Nanalo ba ang Duterten? Hindi. Nangampanya siya. Oh, sabi sabi pa niya ha, "Oh, wag niyong iboboto si Joel Chua, wag niyong iboboto." Oh, ano nangyari? Oh, nanalo si Joel Chua. Ano pa? Itong nakaraan, tinaas niya si Iliaga, yung kalaban ng anak ni Akop. Oh, 'di ba naglabas pa sila ng, survey, landslide daw itong si Iliaga. 78 ba percent? Tapos yung anak ni Akop 20% daw.
Naglabas sila ng peking survey para i-kondisyon 'no, ang isip ng mga taga-Antipolo. O ano nangyari? After the election, lumabas landslide ang anak ni Akop. Oh, meaning to say, si Sara walang boboto sa kanya, walang naniniwala sa kanya, walang follower. Eto nga lang, mga kaibigan, fact, fact ito, This is facts, mga kaibigan. Tingnan niyo, may papakita ako sa'yo. Facts 'to, guys. Ah, wala talaga guys 'no, wala talaga. Guys, si Sara Duterte, 3 taon na siya. 3 taon na siya guys na, Vice President ng Pilipinas. Tingnan niyo, 3 years na siya na Vice President ng Pilipinas. Dati mayor ng Davao, ngayon, 3 years na siya ngayon, Vice President of the Philippines. Tignan niyo yung kanyang page. Pakita ko sa inyo, tignan niyo yung page niya. Okay, i-ano natin, i-close up. Close up natin. 3 years na siya, Ilan ang followers niya? 3.2 million. 3.2 million followers. Yung pangulo natin ilan? Ang pangulo natin, Bongbong Marcos. Tingnan natin, Bongbong Marcos. 7.3 million. 'Di ba? Pangulo natin 7.3 million. Si Sara Duterte 3 lang. 3 million. Tapos pag tiningnan mo pa kung sino yung mga nag-ano sa kanya, nag-follow. Ang dami dito guys, mga kasamahan namin mga vloggers. Kasi nga nag-unity dati, 'di ba? Andiyan mga kasamahan nating vloggers, naming vloggers, si Balita at Kaalaman, sina RJ Angeles, yan. Pati yung admin reach ko, nakapollow din sa kanya. So, tingnan mo mga kaibigan, dami pa mga loyalista nag-follow sa kanya. Pero pagdating ng eleksyon, syempre, hindi kami boboto sa kanya. Dito pa lang makikita mo na, wala talaga siyang tao. Samantalang yung pangulo natin, 7.3 million. Samantalang si Sara, 3.2 million lang. 'Di ba? Wala guys, walang tao si Sara, wala. Wala siyang botante. Walang botante si Sara Duterte. 'Di ba? Tingnan natin yung mga nagre-react dito kay Sara Duterte. Oh. Ay, nako. Tingnan niyo guys, itinago kasi mahahalata na trolls. Ayan, Hindi mo nakita kung sinong mga tao na nagre-react kay Sara Duterte. Itinago guys, kasi nga para hindi makita na trolls pala ng mga inchik, ng mga Indian. 'Di ba? 'Di ba? Yan yun guys. Tingnan pa natin yung isa niyang post.
Tingnan natin kung the same, kung itinago din. Oh, kita mo, oh. Oh, itinago. Oh, ang nakalagay dito, "You can see the total number of people who reacted to this post, but only the names of friends who have reacted will be shown." So, mga kaibigan, hindi pinapakita. Dati 'di ba guys, may dumalaw sa page ni Sarah. Tiningnan ngayon sino mga nagla-like. Nakita puro Inchik, merong Indian. Yun ang dahilan kung bakit tinatago na ngayon. Kasi guys, karamihan ng reactors ni Sara Duterte, troll, galing sa troll farm ng China. Oh, kita mo mga kaibigan? Oh, kitang-kita yung kasinungalingan, 'di ba? Oh, kasinungalingan, oh. Kunwari maraming nagre-react pero puro troll farm. Puro pala mga ano, troll. Oh, grabe 'di ba? Oh, tingnan natin sa pangulo, ah, tingnan natin sa pangulo. 'Yan. Ang pangulo natin, oh, 7.3 million. Oh, akala ko ba akala ko ba maraming galit kay PBBM? Akala ko ba masikat si Sara, sabi ng mga DDS? Bakit 7.3 million ang followers ni PBBM, tapos si Sara 3.2 million lang. Oh, 'di ba? Oh. O sige nga, paano niyo 'yan ire-reconcile? Paano niyo ipapaliwanag na sinasabi niyo mas sikat si Sarah, maraming followers, bakit 3.2 million lang si Sarah, samantalang si PBBM 7.3 million? O sige nga, oh, sige nga, hindi niyo mai-rebut kasi totoo yung sinasabi ko, 'di ba? Oh, wala kayo, wala kayo. Kayo ay mga ano, mga eng-eng, 'di ba? Oh, oo. Sandali, type natin, Sara Duterte. Tingnan natin yung page. Sara Duterte. Tingnan natin, Sara Duterte. Yun lang. Oh, kaunti lang talaga ang tao, 'no? Kaunti lang talaga ang mga followers ni Sara Duterte. Tingnan niyo, oh, tiningnan ko mga ang group na Sara Duterte, yan lang, yan lang. Oh, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40. I-ano natin, Bongbong Marcos. Bongbong Marcos. Yan, tingnan natin, Bongbong Marcos. Tingnan natin. Yan. Wow, grabe, oh, ang dami, oh. Ang dami, oh. Tapos ang dami pang mga ano, oh, talagang hundreds of thousand ang mga ano, ang mga members. Oh, ang daming group, ang daming gumawa ano, ang daming mga taong gumawa ng mga grupo para sa ating pangulo, 'no? Kay Sara Duterte konti lang. Ibig sabihin hindi talaga sikat si Sara, 'no? Hindi siya sikat. Hindi katulad kay PBBM, 'no? Makikita mo sa lahat ng sulok ng Facebook, nandiyan grupo for PBBM, 'no? Sikat talaga ang ating pangulo. Real talk lang tayo, walang personalan.
Real talk lang, sikat talaga ang ating pangulo, 'no? Marami ang mga talagang, sumusuporta sa ating pangulo. Real talk lang tayo, walang personalan. I-join ko nga ito, i-join ko, yan, dami. So yung iba mamaya ko na lang i-join, ang dami guys, 'no? Dami, mga talagang ano, puro Marcos, oh, dami, oh. Oh, 'di ba? Oh, sikat talaga si ano, si PBBM. Si Sara hindi, eh, sikat supoy. Si Sara sikat supoy, si PBBM talagang sikat, 'no? Oh. Oh, guys 'no, naka-isang oras na ako. Maraming maraming pong salamat 'no, sa inyong panonood 'no, mga kaibigan. Salamat po 'no, always Ma'am Marcos Yarn, Bernard salamat, salamat po. Ah, Solo, sabi ni Solo, "The supporters are just quiet." Maraming salamat Solo 'no, salamat po sa iyong panonood. 'Yan, maraming salamat. 'Yan, okey mga guys 'no, maraming maraming salamat. Bye-bye and God bless. Bukas muli, live tayo. Bye.